Saan nagmula ang pangalang horsefly? Welcome back sa channel, class! Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life. Bakit nga ba horsefly ang tawag sa insektong ito? Gayong wala naman itong katawan ng kabayo at lalong hindi ito marunong sumakay sa horse. Tara, alamin natin dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Alaysa 101. Salamat sa suggestion mo. Kapag narinig natin ang salitang horsefly, ang unang pumapasok sa isip natin ay isang insektong somehow konektado sa kabayo. At tama naman ang hinala natin, pero hindi dahil horse ang itsura niya. Ang pangalan ay may kinalaman sa kung saan at kanino madalas napapansin ang insektong ito. Ang horsefly ay kabilang sa pamilya ng mga langaw na tinatawag na Tabanidae. May iba't ibang species nito sa buong mundo at makikita sila sa maraming lugar, lalo na sa mga kapaligirang may livestock, wetlands, kagubatan at iba pang lugar kung saan may malalaking hayop. Pero bakit horse? Well, class, hindi naman ito pinangalanan ng horse mismo. Hindi rin natin alam kung may horse na unang nagreklamo. Professor, lagi akong sinusundan ng fly na ito. Pero historically, ang horsefly ay tinawag ng ganoon dahil ang mga adult horsefly ay kilalang kumikilos at kumakain sa paligid ng mga kabayo at iba pang malalaking mammal. At hindi lang basta dumadapo ang female horsefly sa mga hayop. Ang babaeng horsefly ay nangangailangan ng dugo para makatulong sa reproduction. Ibig sabihin, kailangan niya ng blood meal para magkaroon ng resources ang katawan niya para sa paggawa ng mga itlog. Dito nagiging interesting ang story. Class, hindi pare-pareho ang kinakain ng male at female horseflies. Ang male horsefly ay karaniwang kumakain ng nectar at iba pang sugary substances mula sa halaman. Ang female naman sa maraming species ay gumagamit ng blood meal mula sa mammals. Kaya kung may horsefly na mukhang galit na galit sa buhay at parang may personal na galit sa kabayo, may biological reason yun. Hindi siya galit. Trabaho lang. Very professional ang insect na ito, although questionable ang customer service. At bakit partikular na kabayo ang naging bahagi ng pangalan? Dahil ang mga kabayo ay kabilang sa mga hayop na madalas target ng horseflies. Dahil malalaki sila, mainit ang katawan, at may dugo na kailangan ng female horseflies. Attractive sila bilang potential host. Pero hindi lamang kabayo ang kinakagat ng horseflies. Maaari rin nilang targetin ang cattle, deer, at iba pang mammals. Sa ilang species, maaari ring makagat ang tao. At class, mapapansin ninyo na iba ang kagat ng horsefly kumpara sa karaniwang maliit na housefly. Ang mouthparts ng female horsefly ay dinisenyo para makapunit o makahiwa sa balat. Sa halip na simpleng tusukin ang balat tulad ng isang needle, gumagamit ito ng matutulis na structures para makagawa ng maliit na sugat. Pagkatapos, kumakain ito ng dugo na lumalabas mula sa sugat. Kaya kapag nakagat ka ng horsefly, pwedeng mas masakit ito kaysa sa ordinaryong kagat ng ilang insekto. At hindi lang pangalan ang interesting tungkol sa kanila. Kahit ang kanilang scientific family name na Tabanidae ay may mahabang history. Ang pangalang Tabanidae ay nagmula sa genus na Tabanus. Ang terminong ito ay matagal nang ginagamit sa scientific classification para sa isang grupo ng horseflies. Sa taxonomy,
ginagamit ang mga pangalan para maayos nating maklasify ang napakaraming species ng organisms sa mundo. Isipin ninyo ang library. Kapag lahat ng libro ay pinaghalo-halo, biology, history, romance, cookbook, computer programming, good luck sa paghahanap. Pero kapag may categories at labels, mas madaling malaman kung saan kabilang ang isang bagay. At may iba pang dahilan kung bakit madaling mapansin ang horseflies. Marami sa kanila ay malalaki kumpara sa ordinaryong houseflies. May malalaki silang mata, matibay na katawan, at malalakas na pakpak. Ang kanilang malalaking mata ay isa sa pinakakapansin-pansing features nila. Actually, class, kapag nakita ninyo ang horsefly ng malapitan, parang may built-in goggles. Napakalaki ng compound eyes nito at nakakatulong iyon sa pag-detect ng movement at paghahanap ng potential hosts. At dito natin makikita kung bakit mahalaga ang pangalan. Ang horsefly ay isang example kung paano nabubuo ang common names ng animals mula sa kanilang behavior, habitat, appearance o relasyon sa ibang organisms. Hindi lahat ng pangalan ay literal na description ng itsura. Halimbawa, may butterflies na tinatawag na monarch, pero hindi ibig sabihin ay may maliit silang crown. May ladybug naman na hindi talaga bug sa scientific classification na ginagamit natin para sa true bugs. At ang jellyfish ay hindi naman actual fish. Ganoon din ang horsefly. Ang pangalan nito ay hindi nangangahulugang fly na mukhang horse. Ang pangalan ay mas konektado sa asosasyon nito sa mga kabayo at iba pang malalaking hayop. Sa madaling salita, class, ang horsefly ay tinawag na horsefly. Hindi dahil mukha itong kabayo, hindi dahil kaya nitong sumakay sa kabayo, at lalong hindi dahil may secret horse diploma ito sa University of Life. Tinawag itong horsefly dahil maraming species nito ang malapit na nauugnay sa mga kabayo at iba pang malalaking mammals. Lalo na dahil ang female horseflies ay nangangailangan ng dugo para sa reproduction. Kaya sa susunod na makarinig kayo ng horsefly, tandaan ninyo, hindi lahat ng pangalan sa nature ay literal. Minsan, ang pangalan ay kuwento tungkol sa behavior, nice habitat, o relasyon ng isang organism sa kapaligiran nito. Ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life. Nagsasabing, mag-aral ng mabuti, umiwas sa kagat ng horsefly, at huwag maging dahilan kung bakit kailangan ng insect repellent ang buong barangay.